Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, October 21, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. ICI, hinimok na imbestigahan ang umano'y koneksyon ni First Lady Liza Marcos sa sinasabing flood control bagman na si Maynard Ngu. Ex-Senator Antonio Trillanes naghain ng kasong plunder kontra ex-President Duterte at Senator Bongo kaugnay sa bilyong-bilyong pisong infra projects. You are barking at the wrong tree. Go! May hamon laban kay Trillanes. Mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, umabot na sa 100,000 kada araw, mahigit 1 linggo bago mag-undas. Sa ibayong balita, kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan, iniluklok. Sa showbiz, Bel Mariano may guesting sa Hollywood Morning Show para sa upcoming movie na Meet, Greet, and Buy. At arat na sa bonggang 30th anniversary celebration ng pinakasikat na theme park sa bansa. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nais ng isang cultural and peace advocate na ipatawag at imbestigahan din ng Independent Commission for Infrastructure si First Lady Liza Araneta Marcos at Cosmic Technologies Chief Maynard Ngu dahil umano sa kanilang koneksyon sa flood control anomaly. Sinabi naman ng ICI na posible ito kung may sapat, reliable at competent na basehan. Ang balitang ito ni Naomi Almohan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, dumulog sa tanggapan ng komisyon ngayong Martes ang nagpakilalang cultural and peace advocate para magsumiti ng letter of sentiment na naka-address kay ICI Chair Retired Justice Andres Reyes. Ang itinuturo ni John Santander, si First Lady Liza Araneta Marcos at tech billionaire at Chief Executive Officer ng Cosmic Technologies na si Maynard Ngu na konektado sa irregularidad sa flood control project sa bansa. Hindi rin kami pro-Marcos, hindi rin kami mga DDS, hindi kami mga kakamping. Okay, ito yung sarili naming pananaw bilang parte o bilang individual na naninirahan dito sa bansa natin. This is my personal opinion. Naniniwala ako na kailangan merong managot bilang mamamayan. Aniya, dapat din imbestigahan ang unang ginang dahil posible siyang nakinabang kay Ngu o vice versa. Matapos ilang beses aniya silang nakitang magkasama sa mga event, base na rin sa mga isinumiti niyang mga larawan. Matatanda ang pinangalanan ni dating Public Works Secretary Roberto Bernardo Singu na umano'y bagman ni Senator Chis Escudero pagdating sa mga kickbacks sa flood control projects. Ang gusto namin is maimbestigahan si Maynard Ngu na nawala na sa balita ilang buwan na may kinalaman kay First Lady Araneta Marcos. So naniniwala kami na kailangan imbestigahan talaga. Sa letter of sentiment, sinabi ni Santander na ang koneksyon ni Ngu sa unang ginang ang posibleng dahilan ng pagkakatalaga nito sa mga pwesto sa pamahalaan, gaya ng aniya ng pagiging special envoy to China for trade, investment and tourism nito. Kaya kanyang panawagan, imbestigahan ng dalawang personalidad, imbitahan sa pagdinig ng ICI at sampahan ng kaso ang isa sa kanila o pareho kung ituturong guilty ng mga ebidensya. Ayon naman sa komisyon, if there's any reliable and competent basis for the commission to invite any personality, as I said before, that would lead to finding the truth para malaman natin kung ano talaga yung totohanan. But of course, we have to
validate this. No? Mabusisi umano kasing sinasala ng ICI ang mga dokumento. We are also being cautious kasi we want to make sure that any information that gets to the commission is in a way credible. Susuriin namin mabuti yan na kasi nga nag-iingat kami dito na yung commission ay hindi magagamit para sa anumang political agenda or leverage. Iginiit din niya na hindi kailanman scripted ang ginagawang investigasyon ng komisyon sa kabilayan ng kaliwat ka ng batikos. Panagutin ko sino yung mga may sala, yung mga ninakaw na pera sa taong bayan, ibalik ito sa kanila. Ngayong darating na Miyerkules, nakatakdang dumalo sa pagdinig ng komisyon si Trade and Industry Secretary Cristina Aldeguer Roque para alamin ang sistema sa pag-accredit sa mga kontratista sa government projects. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Naghain si dating Senator Antonio Trillanes ng reklamong plunder at graft laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Christopher Bongo. Kaugnay ito sa halos 7 billion pesos na government contracts na iginawad sa mga kumpanya ng pamilya Go. Bumuelta naman si Go laban kay Trillanes at naglabas ng hamon sa dating mambabatas. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. You are barking at the wrong tree. Yan ang pahayag ni Senador Bongo laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Naghain si Trillanes ng plunder at graft case laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Go. Kabilang din sa kinasuhan ni Trillanes ng graft ang ama ni Go na siyang may-ari ng CLTG Builders at kapatid ni Go na may-ari naman ng Alfredo Builders. Ayon kay Trillanes, sinamantala umano ni Go ang kanyang posisyon bilang special assistant ni Duterte para maka-corner ng hindi bababa sa 6.6 billion pesos na infrastructure contracts para umano sa mga kumpanya ng kanyang pamilya. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos halos 200 contracts ito. Reaksyon ni Go kay Trillanes. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor. Para kay Go, isa itong diversionary tactic. Talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Diba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Ayon pa kay Go, hindi na bago ang usaping ito dahil noong pa man ay ginagamit na ni Trillanes ang isyong ito. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Tiniyak naman niyang nakahanda siyang humarap sa anumang investigasyon. Kumpiyansa naman si Trillanes na matibay ang kanyang reklamo na naglalaman ng mga ebidensyang galing sa Department of Public Works and Highways mula taong 2007 hanggang 2018. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa. Tapos dinagdagan namin nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Gate pa ni Trillanes, ngayon lamang siya naghain ng kaso sa ombudsman dahil noon ay protektado di umano ang dating pangulo ng kanyang appointee na si former ombudsman Samuel Martires. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ginisa ni Senator Rodante Marcoleta si Department of Justice Officer in Charge na Secretary Federico Vida sa budget hearing ng Senado para sa 2026 proposed budget ng ahensya. Ito'y dahil sa kondisyon ng DOJ sa mag-asawang kontratista na sina Pacifico Curly at Sara Vizcaya na restitution o yung pagbabalik ng ninakaw na pera sa taong bayan na may kinalaman sa flood control anomalies bago iproseso ang kanilang aplikasyon sa Witness Protection Program. Sa gabal, ayon kay Marcoleta, ang kondisyong pagbabalik ng yaman sa pakikipagtulungan ng mag-asawang Vizcaya sa gobyerno para sabihin ang kanilang nalalaman. Pero bigla naman siyang kumambyo. Hindi ko dinidepensa ng mga tao ngayon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo.
Muling ipinangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang patuloy na paglilinis sa hanay ng pamahalaan sa harap ng kaliwat kanang isyu ng korupsyon sa iba-ibang ahensya ng gobyerno ngayon. Sa kanyang talumpati sa paggawad ng 2025 Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos sa Malacanang ngayong Martes, inamin ni PBBM na magiging mahirap at masakit ang proseso ng paglilinis kontra katiwalian. Pero anya, ang labang ito ay para sa bansa at sa susunod na henerasyon. Sinabi pa ng Pangulo na ang mga pinangalan ng Outstanding Filipinos ngayong taon na kinabibilangan ng 4 na guro, 3 sundalo at 3 police officers ay nagsisilbing inspirasyon at paalala na lagi at lagi ay may mga Pilipinong nagsisilbi ng tapat at may integridad. And so we confer these awards at a time when we also confront a difficult question, one that is not lost on any of us. Mapagkakatiwalaan ba ang pamahalaan? And to that I say, look at these men and women. In their service, you will find your answer. Mahigit isang linggo bago mag-undas, sumaabot na sa 160,000 ang mga pasaherong bumibiyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sa Quezon City naman, pinaghahandaan na rin ang seguridad at daloy ng trapiko sa mga bus terminal at sementeryo. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Pinaghahandaan na ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang pagdagsa ng mga pasahero habang papalapit ang undas. Bagamat hindi long weekend ang undas ngayon, dahil natapat ito sa Sabado at Linggo, inaasahan pa ring marami ang bibiyahe. Hindi bababa sa 2.1 million estimated passengers ang dadaan at gagamit sa PITX from the week of October 27 up to after undas, no? Naghahanda na rin ang local government ng Quezon City kung saan maraming bus terminals. Nagde-deploy tayo ng mga traffic enforcers to assist yung ating mga commuters sa kanilang pagpunta doon sa mga terminals na yan. At doon kasi magkakaroon ng dagsa. Traffic and Transport Management Department more or less nasa 650 sa 2 shift. Nakipag-ugnayan na rin ng QCLG sa mga administrator ng mga sementeryo para sa maayos na daloy ng trapiko sa paligid dito. Isa rito ang Bagbag Cemetery na dinayo ng mahigit 265,000 na tao noong isang taon. Ayon sa QC Civil Registry, inaasahang dodoble ito ngayong taon. Sa nakikita nating weather forecast, mukhang maganda. So we expecting talaga magdodoble ang mga visitors natin sa mga public cemetery natin. Paalala naman ng Quezon City LGU, ipinagbabawal ang pagdadala ng sigarilyo, vape, alak, baraha, bladed weapon at mga flammable materials sa loob ng mga sementeryo. Bukas ang mga sementeryo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Suspendido ang paglilibing simula October 30 at magbubukas muli sa November 3. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Handang-handa na ang Department of Transportation sa inaasahang pagdagsa ng mga bibiyahe pauwi ng probinsya para sa undas. Ayon kay Acting Transport Secretary Giovanni Lopez, nakahanda na ang mga ahensya sa ilalim ng DOTR gaya ng LTO, LTFRB at Philippine Coast Guard para masiguro ang ligtas at maayos na biyahe ng publiko. Paalala naman ni Lopez, dapat hindi lang sasakyan ang nakahanda, kundi pati ang mga driver bago magmaneho. Inihain din ni Lopez ang alok ni San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang na libreng magbigay ng hanggang 5 litrong gasolina sa mga motoristang mauubusan ng panggasolina sa expressways. Magde-deploy din ng mga fuel truck sa iba't ibang lugar. Dagdag ng kalihim, may kipagtulungan din sila sa PIDEA para sa drug testing ng mga driver, lalo na sa mahabang biyahe. Pero po yung paghahanda po ng infrastruktura ng gobyerno, mas importante din po yung paghahanda ng mga private commuters. Tingnan nyo po yung gulong nyo. Tingnan nyo po yung brake. May sinasabi po yung blowback. Dapat alam din po ninyo. Dapat nakakondisyon po ang inyong sasakyan at nakakondisyon po kayo magmaneho. Huwag na kayong tumira ng droga. Bawal po.
Inilansa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang One RFID All Tollways Project. Isang sistema na target pag-isahin ang toll collection sa mga expressway sa Luzon. Sa ginanap na launching sa SLEX Toll Operations Building sa Calamba, Laguna, personal na sinaksihan ni PBBM ang online registration ng mga RFID provider na AutoSweep at Easy Trip. Bahagi ito ng reformang naglalayong gawing mas moderno, konektado at komportable ang pagbibiyahe ng mga Pilipino mula Hilaga hanggang Timog. Sa pamamagitan ng bagong sistema, inaasahang mas madali at dire-diretso na ang pagdaan ng mga motorista sa mga tollway at wala nang hiwalay na sticker sa bawat expressway. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Iisang account na lang, iisang sticker na lang, iisang sistema, one RFID for all tollways. Good news naman sa mga bibiyahe sa mga paliparan, may bagong kainan po ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Binuksan na ang mezzanine food hall sa naturang airport, tampok ang ilang sikat na restaurant at food brands. Ika nga, mas pinasarap na rin ang pre-flight food trip ng mga pasahero sa pamamagitan ng mga paboritong kainan na matatagpuan rito. Ayon sa new NAIA Infrastructure Corporation, layunin nito na gawing mas komportable at kumbinyente ang paglalakbay ng mga pasahero sa NAIA. May mga karagdagan din namang tindahan na magbubukas pa sa Nobyembre. Ellie Buendia is back. Tila naging certified leading man ng OPM icon na si Ellie Buendia dahil sa kanyang bagong music project. Inilabas na nga ng singer nitong October 19 ang kanyang cinematic official music video sa kanyang kanta na Kandarapa. Sa isang pahayag, lubos na ipinagmalaki ni Ellie na isang DIY project ang music video kung saan siya mismo ang nag-produce, katuwang ang sariling label na Offshore Music. Ito na ikatlong single ni Ellie para sa solo album na Method Adaptor. Mapapanood na ang Kandarapa music video sa YouTube channel ni Ellie Buendia. Susunod, kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan, inihalal. At Bel Mariano, nag-guest sa morning show sa Amerika para ipromote ang pelikulang Meet, Greet, and Buy. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tinutugis na ng mga pulis ang suspect sa pamamaril sa isang Bicolanong broadcaster sa Ginubotan, Albay, umaga ng Lunes. Kinilala ang 54 anyos na biktima na si Noel Belen Samar na konektado sa kadunong IV at DWIZ. Tinamaan ng bala si Samar habang nasa Maharlika Highway sa Barangay Morera. Agad siyang dinala sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Legazpi City. Pero binawian din ng buhay. Naglunsad naman ang hot pursuit operation ng PNP at nagtayo ng mga checkpoints sa mga kalapit bayan laban sa suspect. Nananawagan rin ang mga otoridad sa publiko na magbigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkilanlan at pag-aresto sa suspect. On the second progress report regarding the criminal investigation of shooting incident involving Noel Samar, the local media practitioner, on or about 2 p.m. of October 21, 2025, confined at BRMC Daraga, Albay, was pronounced dead by the attending physician, Dr. Reliosa. Nagprotesta ang mga grupo ng magsasaka sa harap mismo ng Department of Agrarian Reform sa Quezon City umaga ng Martes. Pinangunahan ng grupong Timog Katagalugan ang rally na nananawagang panagutin ang mga umano'y korap
sa gobyerno at tutukan ng mga isyong matagal nang idinadaing ng mga magsasaka. Nagsunog ng FEG ang grupo bilang pagpapahayag ng galit laban sa korupsyon. Tinatayang aabot sa halos 1,000 kasapi ng iba-ibang peasant group ang lumahok sa protesta. Tumungo naman sa Liwasang Bonifacio ang mga ito at nagmarcha hanggang Menjola sa Maynila para ipanawagan ang kanilang hinaing laban sa katiwalian. Galit na galit ang mga magsasaka sa korupsyon, sa usapin ng flood control, farm-to-market road, at syempre marami pang mauukat at mapupuklat na hindi lang sa usapin ng flood control ang korupsyon, kundi yung pangkabuang sistema ay pinamumugaran ng mga opisyales na ginagawang negosyo yung dapat na serbisyo sa mga mamamayan. Tiwala si Senate President Vicente Soto III na babalik si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang manumalyang flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Soto na nagkausap na sila ni Lacson kamakailan at inilahad na 99% na babalik siya. Handa muling pamunuan ni Lacson ang komite matapos niyang mag-isip-isip sa mga nangyari sa nakaraang mga pagdinig at sa dami pa ng mga isyong hindi naaaksyonan na maaaring makatulong sa ICI, Ombudsman at Korte. Ikinatuwa naman umano ni Senator Erwin Tulfo na kasalukuyang Vice Chair na isinasaalang-alang ni Lacson ang kanyang pagbabalik. Matatandaan nagbitiw si Lacson sa pwesto kamakailan dahil sa mga batikos sa pamamahala niya sa investigasyon ng mga ghost flood control projects. Magsasagawa naman ng pagpupulong ang Blue Ribbon Committee para formal na talakayin ang posibleng pagbabalik ni Lacson sa pwesto. Ipinagtanggol ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte matapos umapela ang Makati Business Club. Natugunan ang mga isyu ng korupsyon kabilang ang umano'y pagsasamantala sa confidential funds. Sa isang pahayag, binanatan ni Pulong Duterte si MBC Executive Director Rafael Apa Ongpin at sinabing dapat munang magpatupad ito ng pamamahala bago magkomento sa mga isyong pamahalaan. Iginiit pa ni Pulong na lehitimo ang paggamit ng confidential at intel funds at iginiit na hindi lang OVP ang may ganitong pondo kundi maging ang Office of the President, DILG, AFP at PNP. Patuloy naman ang investigasyon ngayon sa mga dokumentong naglalaman ng mga hindi totoo o katawa-tawang pangalan sa mga acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Sara, kabilang na ang mga pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Dismayado si Education Secretary Sonny Angara matapos malaman na 22 lang sa target na 1,700 sana na naipatayong classroom ng Department of Public Works and Highways para sa 2025. Ayon kay Angara, posibleng mas napagtuunan ng ahensya ng pansin ang flood control projects kaya naisantabi ang pagsasaayos ng mga silid-aralan. Sa ngayon, may 100 pang pending projects habang mahigit 150,000 na classrooms ang kabuuang kailangan sa buong bansa. Dahil rito ay sinusulong ng DepEd na bigyan ng kapangyarihan ang mga local government units at munisipyo na makapagpatayo ng kanilang silid-aralan. Sinusulong din ni Angara ang public-private partnership para mapabilis ang konstruksyon. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan, di ba? Kailangan natin para umunlad yung mga kabataan, kailangan nasa tamang environment ho sila. Nagsumite ng counter-affidavit sa Department of Justice ang businessman na si Atong Ang kaugnay ng mga kasong murder at kidnapping na inihain ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero at ng PNP. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal, isa sa mga ebidensyang ipinasa nila isang video na umano'y nagpapakita kay whistleblower Julie Dondon Patidongan kasama ang isa sa mga nawawalang sabungero. Bukod sa murder at kidnapping, isinumite rin ni Ang ang kanyang counter-affidavit sa mga kasong forced disappearance, direct bribery at passport tampering. Hiniling din nila sa DOJ na magkaroon ng re-investigation ang CIDG para mawala ang anumang pagdududa sa publiko. Nakipagtulungan na ang Independent Commission for Infrastructure sa Philippine National Police para isagawa ang site validation ng nasa 421 na tinaguriang ghost flood control project sa bansa. Nagkaroon ng pagpupulong ang ICI at PNP para masolusyonan ng ghost flood control projects.
Samantala, itinanggi naman ng Independent Commission for Infrastructure na nangingialam ang Amerika kaugnay nga sa issue ng flood control scandal. Ayon kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, isa lamang courtesy call ang pagbisita sa komisyon ni Deputy Acting Chief of Mission Michael Keller. Sa ibang balita, nasabat ng mga otoridad ang mahigit 19.2 million pesos na halaga ng hinihinalang high-grade marijuana o kush sa karagatan malapit sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Isinagawa ang operasyon ng Philippine Navy kasama ang PDEA at PNP. Nadiskubre ang kontrabando na palutang-lutang sa dagat sa isang itim na duffel bag na may laman na 32 heat-sealed plastic packs na tininong marijuana at tinatayang tumitimbang ng 16 kilograms. Agad na kinuha ng mga tauhan ng Navy ang bag at dinala sa Puerto Princesa para sa investigasyon kung saan ito nagmula at kanino dadalhin ang mga nasabat na droga. Isang makasaysayang araw ngayon sa Japan at para sa mga kababaihan matapos nang maitalaga si Sanai Takaichi bilang kauna-unahang babaeng punong ministro ng bansa. Nahalala ang 64 anyos na si Takaichi na leader ng Liberal Democratic Party matapos makatanggap ng botong 237,149 laban sa oposisyong si Yoshihiko Noda. Kilalang konserbatibo si Takaichi at malapit sa yumaong dating Prime Minister na si Shinzo Abe. Isinusulong niya ang pag-amyenda sa pacifist constitution, mas mahigpit na immigration policy at mas mataas na defense spending. Bagamat itinuturing na tagumpay para sa kababaihan ang kanyang pagkahalal, giit naman ng mga kritiko na mahirap itong ituring bilang panalo ng feminismo. Lalo at tutol si Takaichi sa same-sex marriage at sa pagpayag na panatilihin ng mga babae ang kanilang apelido sa pag-asawa. Gayunpaman, umaasa ang mga sumusuporta sa kanya na maaari niyang ibangon ang ekonomiya ng Japan. Extra good day Los Angeles talaga ang peg ng Filipina actress na si Bel Mariano sa kanyang guesting sa Good Day LA morning show sa Amerika ngayong Martes. Fresh and charming ang young star sa kanyang interview kaharap ng host na si Amanda Salas, kung saan ibinahagi niya ang kahalagahan ng Filipino family values. Bahagi ang guesting sa promo tour ng bagong family drama movie ni Bel na Meet, Greet, and Buy, kung saan makasama niya sina Maricel Soriano, Piolo Pascual, Joshua Garcia, J.K. Labajo at iba pa. Nakatakdang mag-premiere ang pelikula sa November 12 dito sa Pilipinas, November 14 naman sa US at Canada. Sa aming pagbabalik, work agad. Miss Grand International Emma Tiglao umeksena sa Bangkok Fashion Week. At arat na, Enchanted Kingdom nagdiwang ng kanilang ika-30 anibersaryo. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Work agad ang Pinay beauty queen na si Emma Tiglao 2 araw pa lang matapos makoronahan bilang Miss Grand International. Sa social media, ibinahagi ni Tiglao ang pagsabak agad sa fashion scene ng Thailand para sa kanyang first outing bilang new MGI Queen. Umattend si Emma sa Fly Now Autumn-Winter Collection Fashion Show para sa ongoing Bangkok International Fashion Week. Kasama niya sa ganap sina MGI President Nawat It Saragrisil at MGI First Runner-Up na si Sarun Rat Huagpipat. At mukhang magiging abala rin si Tiglao sa mga susunod na araw, lalo't nabanggit sa TikTok Live ni Nawat na posibleng mag-host si Emma sa nalalapit na Miss Universe 2025 pageant. Bahagi rin ang MGI President na si Nawat ng Miss Universe Organization na todo prepare na para sa inaabangang pageant sa Bangkok din sa November 21. Makulay ang selebrasyon ng 30th anniversary ng pinakapamosong theme park sa bansa.
ang Enchanted Kingdom. Bukod sa magical experiences, binuksan din ang isa sa pinakabagong atraksyon na Agila The Experience Saribuhay. Kasabay ng mga pasabog na performances at world-class fireworks display. Makiselebrate tayo at tarat na sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Enchanted. Yan ang tema sa ingranding pagdiriwang ng ika-30th anniversary ng tinaguriang the country's first and only world-class theme park, ang Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna nitong weekend. Tampok sa anibersaryo ang grand relaunch ng pinakabagong atraksyon na Agila The Experience Saribuhay. Hataw din ang saya at pasabog para sa bonggang anniversary parade, showcasing the most colorful, vibrant, and truly magical experience with the heart. Bukod dyan, panalo rin ang 2-day concert kung saan nag-perform ang ilang celebrities. Solid ang happiness ng mahigit 8,000 katao na dumalo sa Day 2 ng celebration. Baliwala ang sungit ng panahon basta't makajamming lang ang OPM Legend Band na parokya ni Edgar. Inawit ng iconic OPM Band ang ilang hit songs gaya ng Para Sa'yo, Buloy, My One and Only You, Halaga at marami pang iba. Nakisabay rin ang lahat sa harana ng Cup of Joe at Over October. Bumida rin on stage ang very cute na EK characters. At sa final show, hindi mawawala syempre ang magical pyro musical fireworks display na nagbigay ng true spirit of magic at nagpa-amaze sa marami. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa ika-4 na Pangulo ng Estados Unidos at tinaguri ang ama ng US Constitution na si James Madison. Ang sabi niya, hindi dapat lubos na pagkatiwalaan ang sinumang may kapangyarihan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!